Ngayon bumoto na ang House Committee on Justice regarding the impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ang tanong ng marami, na-impeach na ba si Sara Duterte? Well, ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin yung proseso na ito ng impeachment. At nakita na nga natin muli, ito na naman, nagtayuan na naman yung mga kongresista na palakpakan for the second time. Bakit ko sinabing second time? Because in 2025, nakita na natin itong eksena na to. Na-impeach nila si Sara Duterte ng walang hearing at diretso po ito doon sa plenaryo, and they were able to obtain more than 215 votes to impeach Sara Duterte. That means an automatic transmission from the House of Representatives patungo sa Senado. Pwede naman pong gawin yon. Pero this time, hindi nila ginawa yon. Naggawa muna sila ng sarswelang hearing, mini trial dito sa House of Representatives, kung saan naglatag sila ng mga ebidensya, mga testigo, kagaya ni Madriaga, at saka itong mga inangguluhan ng mga report kagaya ng AMLAC report. At syempre, ang resulta, well, unanimous daw ang desisyon ng House of Representatives Committee on Justice. Well, surprise, diba? Hindi sinong masusurpresa dito sa boto nito. So, umpisa pa lang, alam naman na natin na yan ang resulta niyan. Kaya tama nga si Sara Duterte na hindi siya umattend dito sa sarswelang hearing na ito. Ito isang malaking kalokohan at pagsasayang lamang ng pera ng taong bayan. Bakit ba nag-conduct sila ng hearing? Well, the purpose of the hearing is not to get to a conclusion. I think a conclusion has already been reached. May conclusion na sila. Ang purpose ng hearing ay siraan si Sara Duterte, hoping na by the time na dumating ito sa plenaryo, it has created enough noise na para yung mga parang nagdadalawang isip pa ng mga kongresista ay boboto pabor dito sa impeachment. Meron ba silang sapat na bilang para ma-impeach? Ako, tingin ko naman, meron pa rin silang sapat na bilang. From 215, I suppose na makakakuha pa rin sila ng sapat na bilang na I think 106 para ma-impeach muli si Sara Duterte. Pero makikita nyo dito ang unti-unting pag-antras ng impluwensya ng Malacanang dito sa proseso ng impeachment. Hindi kagaya ng 2025, wala nang hearing, automatic. According to Congressman Irize, well, the reason for that is that nagkaroon ng insentibo para pumirma. Dahil mag-i-election noon, pumirma sila doon sa impeachment complaint dahil daw meron pangako na 150 million in the form of AIX, TUPAD, at kung ano pang mga assistance na pwedeng gastusin mga kongresista para sa kanilang pagkandidato. Well, this time, there's no such thing. I don't think merong pag-i-incentivize na muli ng kagaya nung doon sa Kongreso nung 2025. Una, dahil wala nang pondo para dyan. Ikalawa, nagkakaroon ng pagdinig sa Korte Suprema at masyado namang obvious at malaking kalokohan naman na mag-release pa kayo ng mga unprogrammed funds na yan sa panahon na ito na dinidinig sa mataas na kapulungan ng mataas na hukuman ng Korte Suprema. So, the possibility of them incentivizing it the way it was incentivized in 2025 is very remote. So, ang ginagamit nga, ayon naman ito kay Pulong Duterte, ay ang pagtawag sa mga kongresista at pananakot naman na para ma-release yung mga proyekto nila at yung magpatuloy yung mga project nila doon sa kanilang mga distrito, ay kailangan na bumoto pa rin sila sa impeachment ni Sara Duterte. Another strategy, I think, anong ko pa sinasabi ito, is with the use of the ombudsman. Merong mga pananakot dyan na pag hindi kayo bumoto, posible na kayo ay mga makasuhan. Kaya yung paghingi di umano ng ombudsman ng kopya ng mga SALE, ng mga kongresista, I don't think that is for the purpose of filing cases against them. At ang tingin ko, sa aking opinion lang naman, obserbasyon ko ito, na parang ito ay warning shot sa lahat. You better toe the line, otherwise, ito ang ombudsman, pwede kayong sampahan ng kaso. So ngayon, parang ang politics ng Pilipinas, nag-move tayo from incentives
through threats, panakot na lang para kayo ay magsiboto. Well, sapat ba ito para makakuha sila ng boto to impeach Sara Duterte? Well, malalaman po natin yan because on Monday, maaaring ilatag na nila sa plenaryo ng Kongreso yung articles of impeachment. But if they do may pasaman nila yan, makuha man nila yung bilang sa mababang kapulungan regarding the articles of impeachment, it still has to go to the Senate. And ngayon, dito magiging material yung pendency of the Supreme Court case ukol naman dito sa procedure na ginawa sa House of Representatives. Because now there will be a pending issue before the Supreme Court and it could delay the proceedings before the Senate. Kahit nagmamadali pa itong si Tito Soto sa kanyang forthwith na sinasabi, there is still a possibility that madelay pa rin itong proseso. Bakit kailangan magmadali ang mga detractors, mga kalaban ni Sara Duterte? Well, sinabi na rin po ito ng administrasyon at mga kaalyado ng administrasyon. Kagaya po ni Ronald Llamas na 2026 is the year. It's now or never. Pag hindi nila na-impeach si Sara Duterte ng 2026, wala na. End game na yon. Tapos na ang boxing. Si Sara Duterte na ang presidente sa 2028. Because as it stands today, obvious naman na si Sara Duterte ang leading pa rin at siya pa rin ang mananalo. So they've got to do everything para ma-disqualify si Sara Duterte kasi yun lang ang pag-asa nila na talunin si Sara Duterte. Hindi dun sa balota, kundi dito pa lamang before the voting actually starts. They got to get rid of her at all cost. Otherwise, it's a lost cause for them. So ito ang kinakaharap ng administrasyon sa kasalukuyan because they have no candidate. Ito nga ang kailangan nila dapat na pagtuunan ng pansin. Because even if you keep on destroying Sara Duterte, it doesn't mean the people will vote for you or your candidates. The fact of the matter is, walang may gusto sa kandidato or inihaharap na kandidato ng administrasyon. Kaya nga, nabubuksan yung posibilidad na baka makipag-alyansa sila sa mga dilaw at sa mga pink at sila magkampi-kampihan para magkaroon ng kandidato. But here is my prediction. If you will kick out Sara Duterte at maging successful kayo sa inyong impeachment, there will be no alliance in the administration. Maglalaban na muli ang pink at ang dilaw at ang administrasyon, pati yung mga pulahan, because feeling nila all of them has a chance against this administration. But huwag kayong magpakakampante because Sara Duterte is still there. Supporters, 30 million is still there. And she is still the woman to beat pagdating po dito sa eleksyon ng 2028. So galingan ninyong lahat sa lahat ng inyong mga ginagawang mga pagdadrama na ito tungkol sa impeachment. Pero ang tingin ko, sawang-sawa na yung taong bayan sa mga drama na ito na wala namang katuturan, walang kabuluhan, at walang naitutulong sa kabuhayan ng mga mamamayan. Ang ginagawa lang nito, pinapakita nyo sa taong bayan na hindi nyo kaya isang babae na kagaya ni Sara Duterte. Hindi ito issue ng pagnanakaw. Kasi kung issue dito ay pagnanakaw, bakit di nyo hinahabol si Marcos? Bakit di nyo hinahabol yung mga kapwa ninyo mga kongresista? Bakit hanggang ngayon walang nagsasalita sa inyo laban kay Martin Romualdez? Well, this is not about stealing. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at ang desire ninyo na maagaw o mapanatili ang sarili ninyo sa poder. Pero ang mga Pilipino, sa tingin ko, ang mga iskumbro, ay hindi na maniniwala sa mga sarswela na ito. Sapagkat kami ay patuloy na nagmamasid, nakikilahok at nag-aaral. Dahil alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.